So heto na nga mga kumpare at kumare, lumipad na nga si Boruto papunta sa direksyon na kung saan na nga rin patungo si Mamushi. Dahil nga dito pinapakita o sinasabi nga rin na nabibisit nga daw si Shikamaru sa kadahilanan na akala nga daw niya na sa mga susunod na araw pa nga daw dapat magpapakita si Mamushi. Na sinabi naman dito ni Koji na ganun nga daw kasi talaga tumatakbo ang bagay na ito, na ang pananampalataya nga daw ay nag-uumpisa ng magbago. Na siyang ikinagulat nga din dito ni Inujin dahil katulad nga rin ni Shikamaru, ganun nga din kasi ang kanyang inaasahan. Na siyang nabalitaan naman agad ni Kawaki na ikinabwisit nga din nito at sinabi pa nga nito na maghintay nga daw sila. So ayan nga mga pare ko yung ating sneak peek dito para sa Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 28. Umpisa na ng kaguluhan dito mga pare ko dahil nga si Mamushi papunta na nga kay Ada, which is kasama nga ni Ada si Daemon, kaya ang isa sa mga hinihintay natin na bakbakan maaari na nga mangyari dito. And speaking of bakbakan mga pare ko dito nga pinapakita din na mukhang ready na nga rin si Boruto dahil nga kung papansinin din yung kanyang katana ay nandito na nga sa kanyang likuran, which means o ibig sabihin lang guys na mukhang naayos na nga agad ni Sumire ang kanyang katana na na-damage nga din o nasira sa mga ilang laban niya kay Jura. At syempre mga pare ko hindi lang basta inayos kundi in-upgrade pa nga ito ni Sumire dahil nga kung matatandaan nyo rin sa nakaraang chapter bukod nga daw sa sinabi niya na maayos nga daw niya ang sandata ni Boruto maaaring mangyari pa nga rin daw na magbago ito ng konti, which means i-upgrade nga din ito ni Sumire. So ngayon mga pare ko dito sa pinapakitang panel na to dahil nga dala-dala o bit-bit na nga rin ni Boruto ang kanyang katana ibig sabihin talaga guys na naibalik na nga ito ni Sumire at mukhang naayos na nga talaga niya o na-upgrade. Kaya solido positibo na to mga pare no. Guys, expect na natin talaga na na-upgrade na nga ito ni Sumire. Lalo't kung matatandaan nyo rin yung scroll nga na binigay ni Boruto kay Sumire isang klase nga daw yun ng formula o technology na hindi pa nga daw umiiral o nag-e-exist sa kanilang mundo. So means to say na matapos ngang pag-aralan ni Sumire yon at nang ibalik niya na ang katana dito ni Boruto ibig sabihin lang guys na naka-enhance o upgrade mode na nga itong sandata ni Boruto sa pamamagitan nga ng source niya na dun sa scroll na binigay sa kanya ni Boruto. Kumbaga let's say no na yung scroll na binigay ni Boruto galing nga yun sa future na nakita ni Koji. Then ang nangyari nang makita nga ni Koji yun malamang na sinulat nga agad nila ito para nga magamit agad nila sa kasalukuyan, which is understandable naman mga pare ko no kasi nga sobrang lakas na mga kalaban nila ngayon. Kumbaga sabihin natin na kinakailangan nga talaga nila mandaya samantalahin na yung pagkakataon no na yun nga din yung sinabi ni Boruto sa mga nakaraang chapter na no choice na nga din daw sila at kinakailangan na nga din daw nila na gumamit ng mga pandaraya na kalinsabay pa nga na kinakailangan na nga din daw nilang labagin ng batas. So yun nga mga pare ko no mauunawaan din naman kasi talaga natin yung sitwasyon nila dito. Yung situation kasi nila dito ngayon gipit na gipit nga talaga sila, or let's say o sabihin na din natin na lugi nga sila sa kalaban kasi imagine nyo guys no nagagawa ng makita ni Koji yung mga possible future pero dumadating pa rin yung mga pagkakataon na sila nga ang nadedehado. Kaya dito sa case nila mga pare ko no wag na nating sisihin sila Boruto na kung bakit nga kinakailangan din talaga nila na mag-upgrade ng mga gamit o yung mga tools na gagamitin nila sa mga pakikipaglaban. Luging-lugi pa nga rin kasi sila mga pare. Imagine nyo naman mga pare ko no tumulong na si Kawaki ganun pa rin nahirapan pa rin sila. At kaya nga mga pare ko no sa mga nagre-reklamo dyan na masyado na nga daw madaya sila Boruto think about it muna mga pare ko no tignan at alamin muna natin yung mga kwento o yung panimula at kabuuan ng istorya kasi mahirap nga din naman kasi talaga magsabi na kung yung kwento na sinusubaybayan natin sinimulan natin sa kalagitnaan na ayan nga din yung dahilan guys na kung bakit na gumagawa nga tayo ng full recap para nga sa mga nagdaang chapter na para nga masimulan din ng iba at malaman yung buong istorya, yung kabuuan ng kwento mga pare ko napakahalaga nun para hindi out of context kapag may mga magko-comment. So yun nga mga pare ko no sana naintindihan natin. Then now mga sir, kung nagkaroon na nga si Boruto dito ng panibagong sandata, I mean upgraded o enhanced version ng kanyang katana na galing nga sa kanyang master na si Sasuke, syempre guys bukod dyan, abangan din natin yung isang bagay na si Kawaki nga maaaring i-full charge na o pakawalan na talaga ng todo yung kapangyarihan niya na tinatago pa nga rin talaga o kinokontrol ni Amado. Dahil nga last chapter din pinakita nga din sa atin na nagsinungaling pa na talaga si Amado patungkol sa full power ni Kawaki, which is nasa mga 70 or 80% pa lang pala ng kapangyarihan ni Kawaki ang nagagamit niya o napapalabas na based naman kay Amado hindi nga daw pwedeng gawin ni Kawaki or hindi nga daw pwedeng gawin ni Amado na ipalabas yung buong kapangyarihan ni Kawaki dahil baka mag self-destruct nga daw ito. Kaya as of now guys, asahan na din natin na hindi nga ito basta-basta papagamitin ni Amado or mukhang hindi talaga papayag si Amado na gamitin ni Kawaki ang kanyang full power. Maliban na nga lang na kung may ibang way si Amado na para hindi nga mapahamak si Kawaki kung sakaling pakawalan niya ang buong kapangyarihan nito. At kaya sa sitwasyon nga rin nila dito, kahit sumali pa si Kawaki wala pa rin mangyayari, lalo't mas kinakailangan nga nila mag-ingat dahil nga ang battleground ay nasa Konoha. Maliban na nga lang na umpisa pa lang ng laban magawa na agad nila na mapatumba si Mamushi. At sa isang bagay pa na sana nga lang na wag nga lang makialam si Jura. Pero speaking of Mamushi mga pare no, yung pagpapatumba dito ay hindi nga magiging ganong kadali. Lalo't kung matatandaan nyo sa mga sinabi rin sa mga nagdaang chapter
chapter na si Mamushi nga ay napakatalino. Nagiging tolongges nga lang ito kapag nagpaparami siya ng nagpaparami. Pero kung kaunti yan o kung mag-isa lang siya, mas lalong mahirap kalaban to mga pare koy. Na kung idadagdag pa nga natin yung mga nangyari sa nagdaang chapter, na ito ngang si Mamushi nang makaharap ni Boruto, nakita naman natin guys, na hirap nga si Boruto na labanan ito. Grabe kaliksi nga rin kasi kumilos. Walang humpay na inaatake siya nito. Wala nga ding talab yung ibang jutsu ni Boruto Tapos idagdag pa natin yung mga ibang impormasyon patungkol kay Mamushi na yung mga ibang ability nito ay kontrapelo nga talaga sa ability ni Daemon. Kontrapelo sa magkapatid, pati sa ability din ni Ada. Na kaya kung nahirapan si Boruto at mukhang mahihirapan nga din na magkapatid na si Ada at Daemon, papaano pa naman kaya dito kay Kawaki na wala din naman kasi itong ginagamit na masyadong jutsu, kundi purong lakas lamang. Pero ito mga pare ko para sa akin mas maganda kung gagawa sila ng diskarte. Kumbaga hindi lang sana si Boruto at Kawaki ang kikilos. Lalo't sa case nga din ngayon, magtropa na nga sila Sarada at Daemon dahil kay Ada. So means to say mga pare ko pwedeng magtulungan na nga rin si Sarada at Daemon na para nga magawang makana o malabanan ng kanilang kalaban. Na total isang kalaban lang din naman sila. Na kaya mas maganda nga talaga na mag-combine sila o magkaroon ng unity. Lalo't kung mangyayari na si Daemon nga lang ang tatapat kay Mamushi, talagang mahihirapan nga siya. Kung baga pagamit mo yung Mangekyou Sharingan ni Sarada solido pa naman yung Mangekyou Sharingan neto. Kung baga let's say na magiging buy time si Daemon para nga magkaroon ng oras at makaporma si Sarada na i-activate ang kanyang Mangekyou Sharingan laban nga kay Mamushi. Na kaya pag nagkataon mga pare ko masabi nga din natin na tiyak na tumba o taob dito si Mamushi. Maliban na nga lang na kung may magtataas ng pride at hindi nga willing o ayaw nga talaga makipagtulungan. Kasi para sa akin mga pare ko I think or I guess si Daemon nga yung hindi makikipagtulungan dito na parang gugustuhin niya pa na makipaglaban na mag-isa. Kung baga let's say na magiging kumpiyansa nga siya sa kanyang abilidad. Well siguro na maaaring mangyari na makipagtulungan na nga din siya kapag siguro na dumating na nga sa punto na nahihirapan na nga din siyang labanan si Mamushi. Tiyak na tanggal yung angas ni Daemon mga pare. Darating din ang oras na wala kang choice. Lalo't kung malalagay nga rin sa kapahamakan ang iyong kapatid na si Ada. At syempre ang huling bagay naman dito mga pare ko dahil nga basag na ang expectation nila Shikamaru na napaaga nga kasi ang pagpunta ni Mamushi sa Konoha, ang isang bagay na nga lang na pwede nilang ihabol dito is yung madaliin na nga rin si Inujin na ma-practice o masanay yung bagong technique na ituturo nga sa kanya ni Koji, which is magagamit nga din daw laban o kontra kay Mamushi. So heto na nga yun mga pare ko kung napaaga ang papunta ni Mamushi, mas lalong kinakailangan nga tuloy ni Inujin na maaral agad ang kanyang bagong technique na nakita nga ni Koji sa hinaharap na ang abilidad ngang ito ay may pagkakahalintulad nga lang din daw dun sa ability ng Yamanaka clan. So means to say guys, maaaring enhanced version ito o upgrade version ng isa sa mga ability ng Yamanaka clan. Parang yung sandata o katana lang ni Boruto na in-enhanced version o in-upgrade ni Sumire gamit ang panibagong technology na nakita nila sa hinaharap. So parang ganun lang mga pare ko Kaya mangyaring kahit papano masabi na nga din natin na medyo may pambanat na tayo sa mga kalaban dito. At kung anong klaseng ability nga ba yun? Well, malalaman din natin yan sa paparating na chapter dito nga sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 28 spoilers. At kaya hanggang dito na muna guys ang ating sneak peek para sa oras na ito. See you sa ating spoilers. Hanggang dito Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.